Aralin po natin ang ating banal na kasulatan at buksan po natin sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. Romans chapter 8 verse 31 to 39. Mula po sa Magandang Balita, Biblia, ano man po yung version nyo na meron po kayo, sabi po ng Romans 8:31 to 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapag-aharap ng paratang laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang mapagtagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Muna po kayo po, parang balak nyo na eh. Noong anniversary po, ay meron po tayong salita na palaging naririnig na sa kabila po ng lahat ng ating dinadaanan sa buhay, sa bandang huli, ikaw na mananampalataya, tayo na mananampalataya, isinisigaw natin yung salitang sigaw na yan. Isinisigaw natin yung salitang panalo! Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka. Ayan. Pwede ka na maupo. Yung mga panalo, pwede na maupo. Ayan. Samahan niyo po akong maglakbay kasama po ng mga kabataan na mayayaman. At yung mga kabataan po na ito ay sakay ng kanilang mga 4x4 na mga sasakyan. At sila po ay mag-try na makapunta sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Akit sila ng mga akyatin ng mga bulubundukin. At habang umakyat po ang mga ito, dumaan sila sa mga lugar na wala na pong mga residente po doon at mga bulubundukin po ito pataas. Hanggang sa sila po ay nakarating sa isang lugar na ang kabila po ay bangin, pero po nakakita sila ng napakataas na mga batuhan. Mga 200 pie ang taas. At isa po sa mga kabataan ay nagyabang at ang sabi niya, alam niyo mga pare, kayang-kaya kong akyatin yan. Alam niyo naman mga kabataan, pag may nagyabang na ganon, inuusungan naman ng iba. Sabi po sa kanya, nako, hindi mo kaya yan. Sabi naman niya, kaya ko. Nako, hindi mo kaya yan. Kaya ko. Sige nga, subukan mo nga. Patunayan mo nga. Sinimulan niya pong akyatin at yung natutunan niya sa mountain climbing ay ginamit niya po yung mga rock climbing. Ginamit niya po yon. Gumamit siya po ng dala niyang lubid. Pero po, nung nagsisimula na po siyang umakyat sa kalagitnaan, hindi niya napansin po na yung palaka niya inakyat ay hindi ganun pong kadaling akyatin. Kumakapit po siya sa mga bato, kumakapit po siya sa pwede niyang mga kapitan hanggang sa nakarating siya sa gitna, kapos pala yung lubid na meron po siya. At sa lugar po na yon, meron ng maraming mga insekto, may mga bubuyog pa,
at nahihirapan na po siya magpatuloy. Tapos yung mga hinahawakan niya po ay napansin niya na may mga cactus na po na nanduroon sa gilid ng mataas na bato po na yon at nahirapan po siya. At nung siya po tumigil sa kalagitnaan, hindi rin niya alam kung paano po siya bababa. Magpapatuloy ba siyang umakyat? Pero kapos na po ang kanyang lubid. Sa ibaba naman po, kinakantyawan pa siya ng kanyang mga barkada. Ano ang kanyang gagawin sa mga bagay po na yun? Pinepeste na siya ng kanyang mga kasama. Ang kanyang pag-akyat po ay nabalam na nung oras na yon dahil po sa marami pong mga hadlang bago po siya makakyat. Habang ang kanya pong mga kasama sa baba ay lagi po siyang pinepeste at inaasar. Hanggang diyan ka lang pala, wala ka na palang magagawa. Alam niyo po, nung pagkakataon na yon, ang kabataan na ito ay nawawalan na po siya ng loob nung oras na yon. Nangihina na po siya. Hanggang sa makarinig po siya ng tinig na ang sabi sa kanya, magpatuloy ka. Ang hindi niya namalayan, sinundan pala sila ng kanyang tatay at alam na doon makakarating. Ang tatay niya isang mountain climber. Nauna palang nakaakyat sa kanya sa lugar na yon at alam na ang dala ng kanyang anak na lubid ay kapos. Ang tatay ay nanduro na sa tuktok at ang sabi ng tatay sa kanya, kumapit ka sa lubid na ito at pagkaraan ay magpatuloy ka umakyat, tutulungan kita. Naghihintay ang tatay niya doon sa itaas. Ang kabataan po na ito ay nagkaroon ng pag-asa ng oras na yon. Ang ginawa niya po, yung harness o yung pong pangkapit po sa kanya, ikinabit niya po sa kanyang katawan. At pagkaraan po, sabi ng kanyang tatay, magpatuloy kang umakyat. Nanduron pa rin po ang mga panganib sa paligid. Pero dahil meron na po siyang harness o yun pong nakalagay po sa pansalo po sa kanya at meron na pong lubid at nanduro ng kanyang tatay, na-encourage po siya sa sinabi ng kanyang tatay at ang kabataan po na ito ay nagsimulang umakyat hanggang maabot niya yung summit po ng bundok na yun. Habang tinitingnan po natin yung ilustrasyon po na yun, ang simpleng tanong po ay ganito, sa anong oras o yugto ng kanyang pag-akyat sa bundok po na yon na hindi po siya ligtas? Sa anong yugto? Kailan siya hindi ligtas? At sa anong puntos din po ng kanyang pag-akyat siya ay naging ligtas? Isang palaisipan na maaari pong isipin natin. Kapag tayo po ay tumungo dito sa Romans chapter 8, verse 31 to 39, ngayon po umaga na ito, makikita po natin na sa buhay ng kabataan na yun, sa buhay po natin, marami tayong mga hamon na kinakaharap. Maaaring hindi tayo katulad ng kabataan na nagmamalaki, pero katulad niya ay nalalagay po tayo sa panganib. Pakinggan niyo po ako ngayon pong umaga na ito upang magkaroon po tayo ng matatag na pag-asa sa umaga pong ito sa pamagitan ng ating pagtitiwala kay Kristo Jesus. Kung paano ang kabataan na ito ay nagtiwala sa kanyang tatay na siya po ay matutulungan na makaakyat doon sa pinakatuktok. Ganon din naman po ang bawat sa atin, ang ating Ama sa Langit, sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay sinasamahan sa buhay po na ito. At dahil nasa atin ang Panginoong Yesus, walang panganib, problema, kahirapan, kakapusan na makapaghihiwalay sa atin kay Kristo Jesus. Niniwala po ba kayo doon? Dahil sa Panginoon, tayo po ay may pag-asa. Ito po ang pag-asa na pinapakita ng Romans chapter 8 verse 31. Ito po ang pag-asa ng mga mananampalataya. Mga kapatid, hindi natin ilalagay ang ating pag-asa sa gobyerno at mga politiko. Parang doon kayo umaasa. Ulitin ko po, hindi natin ilalagay ang ating pag-asa sa gobyerno at sa politiko. Hindi ko po binababa ang mga kasama sa 4Ps. Alam niyo po ba, sino po yung miyembro pa ng 4Ps? Hindi ko po ibababa ang inyo pong sarili sa party po na yan. Mapalad po kayo na meron kayo niyan.
Pero huwag kayong magtiwala sa four-piece, magtiwala ka rin sa Panginoon. Amen. Sa Panginoon ka pa rin magtiwala. Bakit po? Sapagkat ang gobyerno, ang mga politiko ay magfe-fail po yan. Hindi natin pwedeng itiwala ang atin pong seguridad sa mga pulis at saka sa mga military. O kaya naman po ang atin pong mental health sa psychology. Bagamat nakakatulong po ang mga yan. Ang atin pong pag-asa ay matatagpuan sa ating Panginoong Yesus na nag-alay ng kanyang buhay sa atin at isinugo ang banal na Espiritu upang tayo po ay tulungan sa buhay po na ito. Ang pagiging God-centered po natin, ang siyang magiging dahilan upang tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. Dahil kay Jesus, ikaw ay lagay na yan. Dahil kay Jesus, ikaw ay ang susunod po natin gagawin pag sinabi ko yon, tatapikin mo sa balikat ang katabi mo at sasabihin mo sa kanya, dahil kay Jesus, ikaw ay palakpakan natin ng Panginoon. As we continue to study this overwhelming victory, makikita po natin na may tanong po rito si Pablo, pero ang una niya pong tanong ay sasagutin niya din ng ilang mga tanong. At mula po doon sa mga tanong po na ito ay gusto natin po itong masagot ngayon pong umaga po na ito. Ang una po nating makikita ay yung question on adversaries. Ang tanong po patungkol sa mga kalaban. Sabi po ng verse 31 hanggang verse 32, what shall we say about such wonderful things as this? Ano ang masasabi natin sa mga bagay na ito? Ibig sabihin po, meron siyang tatalakay na mga tanong. Ano ang makikita natin sa magagandang mga bagay na ito? Dinugtong niya po ang ganito. If God is for us, who can be against us? Kung ang Panginoon ay sa atin, panig sa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Yung pong question of adversaries, on adversaries ay ganito po. Ang tanong ay ganito, who can be against us? Meron bang makalalaban sa atin? Alam niyo po ang nakakatuwa rito kay Pablo, hindi niya po inumpisahan sa isang tanong na who can ever be against us? Sino ang makakalaban natin? Kasi kung ang tanong niya po ay sino makakalaban natin, ang daming kalaban sa daigdig na ito habang ikaw ay nabubuhay. Totoo po ba yun? Ang dami pong pwedeng maging kahirapan ng buhay natin. Ang mundo po na ito, yung fallen system na ito ay laban po sa atin. Tingnan niyo po kahit po may magandang ginagawa ang kapaligiran po natin o ang mga tao sa paligid natin, minsan sa maganda nilang ginagawa, may nakatagong mali. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Huwag po nating lahatin. Baka ito po ay example lang. Hindi naman po siguro totoo to. Baka totoo din. Ano po? Halimbawa, nagpagawa ng isang gymnasium. Maganda ang layunin, magamit iyon ng mga kababayan, makatulong po ito. Maganda ang layunin, maganda ang ginawa. Pero, ang ginastos ay pera ng bayan. At yung 30% ay napasabulsa niya sa likod ng magandang intensyon, may masamang nakapaloob. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Ang tawag po doon ay hiddenness of evil in good. Natatagong masama sa magandang ginagawa.
tumulong ka sa iyong kapwa, pero meron kang ibang layunin, ang tawag po doon ay gumawa ka ng mabuti, pero may nakatagong hindi maganda. Kalabatin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang hindi ka ganun. Ano? Tapos sabihin mo pa sa kanya, kasi napakadalisay ng puso mo. Parang ayaw nyo sabihin, kinikilabutan din po ba kayo? Sabi po rito, if God is for us, yung salitang if, kung ang Diyos ay panig sa atin, hindi po siya negatibo, kundi po siya ay positibong kung. Kung ang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi papanig ang Diyos sa atin. Ang gusto niyang pakita sa atin, siguradong papanig ang Diyos sa atin. At kung panig ang Diyos sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hindi ka pwedeng lumaban sa sistema ng mundong ito o sa dyablo kung nag-iisa ka. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, mayroong siguradong tagumpay. Sa sarili mo, hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Pero kapag kasama mo si Lord, kaya mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If God is for us, the word if is of a certainty, sigurado. Sapagkat kapag ang Diyos ay nasa atin, mahihirapan ang kalaban sa atin. The word us here ay hindi po sa isang single individual. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Hindi po ito para sa lahat ng tao sa daigdig na ito. Kung ang Diyos ay panig sa atin, hindi po yung sa atin, yung salitang atin, hindi po yon para sa lahat ng tao sa sandaigdigan. Ito po ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Tayo lang ang makakaangkin po ng mga pangako na ito. Those people who are called according to His purpose, mga tao pong tinawag ayon sa kanyang layunin. Ito ang mga taong nagmamahal sa Diyos. Ito ang mga taong pinili ng Panginoon. Ito ang mga taong binigyan niya ng kapangyarihan. Sa madaling salita, ito ang mga taong nagsuko ng buhay kay Kristo Jesus. Tapikin muli sa balikat ang katabi mo, sabihin mo, ikaw yun. Ito ang mga taong nagmamahal kay Jesus. Ganito po. Pag may sinabi po ako, sabihin mo sa kanya, ikaw yun. Pwede ba? Sino po yung sinasabi rito? If God is for us, yung salitang us. Tayo po yun. Sasabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Sino yung mga tao po na yun? Ito ang mga taong nagmamahal sa Diyos. Yan. Kapag ang Diyos ay panig sa atin, walang makakalaban sa atin. At ikaw yun. Ano ang sinasabi po ni Pablo bilang mananampalataya ng Panginoon? Ang ibig sabihin po, para tayo magtagumpay, hindi sa sarili nating lakas, dahil sa sarili nating lakas, hindi natin kaya yun, pero maraming salamat po sa Panginoon, makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin. May mga kapangyarihan po sa daigdig na ito na lagi po nating kalaban at talagang umaatake po sa atin. Una po ay ang sanlibutan, the world system. Ang sistema po ng daigdig na ito ay hindi mo na mamalayan na ikaw ay kanya ng pinapaikot. Ang sistema ng mundo pong ito ay dinadala ka sa sitwasyon na mas lalo kang mahirapan. Halimbawa po, kinapos ka at wala ka ng malapitan. Mapipilitan ka na mangutang sa iba ng may tubo. Pagka po yung tubo ay malaki, ang mangyayari, malulubog ka sa utang. Sapagkat ang hihiramin mo yung pera, pero ang sabi niya, hindi ka pwede hiram ng pera, walang kulambo.
Dapat may kulambo sa kakumot. Pati kulambo kumot, di mo kailangan, pero bayad ka. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Dinadala ka sa sistema na hindi mo namamalayan. Yung sistema po na ito ng mundo ay sinasabihan tayo ng banal na kasulatan, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan na ito. I'm not against sa mga sa mga fashion po. Dahil kahapon po ay 45th na anniversary ng amin pong nung amin pong klase, batch 78. Mga thunders na. 45 years na ba naman nakaraan no kami high school. Habang daan ang usapan namin bakit ba naman gano'n ang mga nauuso ngayon? Sabi nila. Nung araw kukurutin ka ng nanay mo kapag ka ang suot mo maiksi. Ngayon, pati yung nanay, maiksi suot. Hello, nandiyan ba kayo? Dati-rati, pag may punit ng bahagya, papagalitan ka ng nanay mo. Ba't ba naman yung sinuot mo sira? Ngayon, kung alin yung sira, yun ang mahal. Totoo po ba yun? Sabi niya, ano na ba nangyayari? Siyempre, marami kong kamag-aral na talagang hindi naman palalabas din. Kaya, ganun po yung nakikita nila ngayon na hindi nila maintindihan. Ito po yung sistema ng sanlibutan. Yung laman natin, itong katawang lupa na ito, laban po ito sa atin Naniniwala po ba kayo ng katawan natin ay laban talaga sa atin? Kasi pinipilit ng katawan na ito na gawin yung gusto niya pero hindi gusto ng Diyos. Totoo po ba yun? At nahihirapan ka, nahihirapan ako, nahihirapan tayo. Gusto natin itong labanan. Gusto nating ayawan ang mga bagay na gusto ng katawan na ito. Pero dahil nasa mundo ka na ito, minsan ayaw mo, nagagawa mo pa rin. Nagbala ka ng mag-diet ng gusto. Nadaiti ka sa pagkain. Hindi diet, daiti sa pagkain na inabot mo. At bigla kang kumambyo at ang sabi mo, decided na talaga akong mag-diet. Magmula sa January 3. Ano nangyari? Sayang din naman ang mga litson ngayon. Mag-i-stock muna ako maraming kolesterol, maraming mga sayang kaya yung masasarap na mga leche flan, saka masasarap na mga fruit salad. Sayang kasi. At tatawagin ko muna tong cheat month ko. Yung laman natin, maraming gusto yan. Totoo po ba yun? At marami sa gusto ng katawan natin, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pero kailangan mong labanan yung gusto ng katawan mo na hindi kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi mo lalabanan at hindi ka makikipagtulungan sa Diyos, tatalunin ka ng katawang lupa na ito. Totoo po ba yun? Ang laman natin, ang dyablo, ang demonyo ang kalaban natin. Kaya lang magkaminsan, lahat na ipinatong na natin sa demonyo. Parang isang tao na para matuloy sa korte yung kanyang kaso, dadagdagan ng mabibigat na kaso. Saka na lang hahanapan ng ebidensya para lang matuloy yung kaso. Ang dyablo, ang ginagawa sa atin, dinadagdagan ng kaso laban po sa atin. Pero tandaan nyo, kahit ano ikaso niya sa atin, tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesus. Sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Kapatid, yung bayad ka ng dugo ni Jesus, hindi bayad yung boto mo. Hello? Hindi rin po ba kayo?
Pero sa lahat po ng ito na binanggit ko sa inyo, wala pong makakakumpara sa Diyos. Sa katotohanan po, pati ang mga dyablo ay nilikha lang ng Diyos, pero hindi sila nilikhang dyablo, sila'y nilikhang mga anghel. Natagpuan lang sa kanila ang kasalanan. Ano po ang sinasabi rito? Ipinapakita po rito na ang Diyos ang siyang sagot sa lahat ng pangangailangan natin. Sabi dito, if God is for us, who can be against us? Sapagkat kung si Jesus Christ na namatay sa krus ang kasama po natin, siya na nabuhay na magmuli mula sa mga patay, mga kapatid, gusto niyang ipakita sa atin ang isang katotohanan na ang Diyos ang siyang kasama natin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Ito po, yung talata po sa verse 32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi ba niya ipagkakaloob ang iba pang mga bagay? Anong ibig pakita po nun? Kung yung pinakakayamanan ng langit, si Jesus Christ ay ibinigay para sa atin, namatay para sa atin, ang tanong ni Pablo ngayon, hindi kaya ibibigay ng Diyos yung maliliit mong pangangailangan? Kaya ngayong Kapaskuhan, huwag kang mag-alala. Kasi si Jesus Christ na ibigay na sa atin, gaano pa yung pangangailangan mo? Ang liit lang ng pangangailangan natin. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Question on adversaries. Pangalawa po, question on accusation. Verse 33. Para pong nasa courtroom ang usapan po na ito. Verse 33, who dares accuse us whom God has chosen for His own? No one, for God Himself has given us right standing with Himself. There is a question and accusation. Anong ginawa ni Pablo po ngayon? Dinala niya po tayo sa courtroom ng Diyos. May imagine po natin sa courtroom po na yon, nanduroon ang kalaban, ang accuser po. Inaakusahan tayo ng mga bagay na ginawa natin. He's trying to convince God, kinukumbinsi niya ang Diyos, na hindi tayo karapat-dapat, tayo ay guilty beyond reasonable doubt. Kaya kaya tayo, yung pagpapatawad sa atin, ay inaapila niya, dapat null and void ang pagpapatawad sa atin. Bakit po? Sasabihin kasi ng dyablo sa atin, oh, kala ko ba born again ka? Bakit ganyan ka pa rin sa asawa mo hanggang ngayon? Kala ko ba Christian ka? Bakit hindi ka nagbabayad ng utang? Hello? Hello? Kala ko ba mananampalataya ka? Nangako ka na sa Sandinggo, ibabalik mo na. Hindi pa nga nagagamit yung kutsilyo na yun ng kapitbahay mo, hiniram mo dahil gagamitin mo. Sabi mo, babalik mo kagad. Tapos inari mo ng iyo. Naakusahan ka ng ganyan. Ng dyablo. Sasabihin sa'yo ng dyablo, ganyan ba Kristiyano? Hello? Ganyan ba mananampalataya? Sa kaloob-looban natin, merong mga ganong mga akusasyon sa ating puso na hindi mo namamalayan, na ihingi mo na ng tawad sa Diyos, may nag-aakusa pa sa iyo. Kaya po ito'y courtroom style. Ito po ang maganda, ang napakagandang katotohanan. Marahil marami sa akusasyon ng dyablo laban sa iyo at laban sa akin ay totoong totoo. Pero hindi mahalaga yun. Kahit totoong totoo yun. Bakit hindi yun mahalaga? Sapagkat ang judge ng kalangitan ay binigay na ang verdict sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, not guilty ka na. Hello, hindi rin po ba kayo? Tingin po kayo rito.
Palagay ko, ang makakapagpaliwanag ng gusto nito sa atin, si Judge. Tingnan niyo po Halimbawa, may kaso ka. Yung nag-aakusa sa iyo, nag-akusa din sa judge. Alam niya na yung nag-aakusa sa iyo, nuknukan ng sinungaling, nagpapabricate ng maraming mga ebidensya na hindi naman totoo. Inakusahan ka sa judge. Ito po inakusahan ka sa judge. Kailangan mo ng defense attorney para ipagtanggol ka. Ito po ang maganda. Yung Diablo, siya rin yung nag-aakusa sa judge. Yung Diablo, siya rin yung nag-aakusa sa iyo. Ang maganda, yung judge, ama mo, tatay mo. Hello? Tapos yung attorney, yun yung savior mo, anak ng judge. Parang walang dating sa inyo. Hello? Ang batas ba ay pumapanig? Hindi ba may piring ang batas? Yung simbolo may piring. Pero ang Diyos, hindi mapipiringan ng kanyang mata kahit piringan mo. Alam niya ang katotohanan. Namatay na sa krus ang kanyang anak, napatawad ka na. At kung napatawad ka na at inaakusahan ka ng Diablo, hindi ka na pwedeng akusahan kasi nadeklara na not guilty ka. Pag inakusahan ka uli, ang tawag po doon sa batas ay double jeopardy. Hindi ka na pwedeng akusahan uli sa kasalanang napatawad na ng Diyos sa iyo. Bayad ka na, napatawad ka na, karapat-dapat ka na sa harapan ng Diyos. Woo! Come on! Sabi ni Pablo po, who can rightfully condemn a child of God? Or sino ang magbibigay na akusasyon laban sa iyo? Alam niyo po, meron naman talagang nag-aakusa sa atin. Una ang Diablo. Minsan yung, huwag mong tingnan yung katabi mo. Paminsan-minsan yung katabi mo, di ba? Okay, nasa likod mo, nasa harapan mo, inaakusahan ka. Pero meron pong isang regular employee po ng akusasyon. Permanent resident po siya nito. Ang tawag po sa kanya sa banal na kasulatan ay diabolos, na pag tinranslate sa English ay devil, sa Tagalog ay diablo. Ang tawag po diyan ay mga accuser or slanderer. Sabi po ng Revelation 12:10, the devil is the accuser of the brethren. Ang diablo ang nag-aakusa sa mga mananampalataya. Espesyalista po ito. Ito po yung area na masyado siyang espesyalista, yung mag-akusa. Ito ang kanyang trabaho, ito ang trabaho ng diablo. Pupunta siya doon sa presensya ng Diyos, at pagkaraan, sasabihin ka sa Diyos, di ba nakikita yung anak mo na yon, yung umaattend doon sa JRM Matungaw? Yun laging doon nakaupo sa upuan niya na yon, sa gawing kanan. Yun namang, yung isa din, yung nasa may gawing kaliwa. Walang nakakakuha sa upuan nun. Naaalala mo ba yung tao na yon? Inaakusahan ka niya. Habang inaakusahan niya po tayo, pag-aralan nating basahin yung kanyang mga akusasyon. Ang sasabihin niya, hindi ba anak mo yun? Bakit niya nagagawa yung ganon? Ang dami mo nang ginawa doon. Di ba ikaw ang Diyos ng sangkalangitan? Pinatawad mo na siya, sinuplay mo pangangailangan, binigay mo lahat, para siya ay patuloy kang sambahin. Ano ginawa? Hindi ba po, ang ginawa ay hindi ka naman sinasamba? Kung kailan lang siya maluwag sa kakasasambahin, naakusahan ka ng diablo. Ano ang sinasabi ng diablo? Ngayon may akusasyon ako sa kanya, hatulan mo na siya.
Alam niyo po, si Jesus Christ as our advocate, attorney, siya po ang humaharap sa Ama sa langit. Ipinapakita po na kahit inuusig tayo ng konsensya, sasabihin ng Panginoong Yesus, pinatawad na ang anak mo na yan. Nabili ko na siya ng banal kong dugo. Kaya po, yung tanong sa tanong na ito po, yung tanong na ito na, who dares accuse us whom God has chosen for His own? Ang kasunod po ng question mark ay ganito, no one. Everybody says, no one. Say it again, no one. Wala daw makakapag-akusa sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng tamang katatayuan, right standing with God Himself. Sa mata ng dyablo, hindi ka karapat-dapat. Sa mata ng anak mo, sa mata ng asawa mo, hindi ka karapat-dapat. Sa mata ng mga kaibigan mo, hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Sa mata ng Diyos, ginawa tayong karapat-dapat. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Question and accusation. Sa verse 34, who then will condemn us? No one, for Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Pangatlo po ay question on acquittal. Para talaga nasa courtroom, ano? May accuser, may acquittal. Isipin niyo po ito. Kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino ang makakalaban sa iyo? You can never be condemned. Ang dyablo ay maggagawa ng kaso laban sa iyo at laban sa akin. At alam natin, madalas gawin ng dyablo yan. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Ano pa? Kaya po natin i-admit ito sa sarili natin, hindi po tayo perpekto. Sino po ang perpekto na rito? Medyo po taas ang kamay ng bahagya. Wala po. At dahil wala pong perpekto rito, lahat po tayo dumadaan sa akusasyon ng dyablo. Nagsusumikap ka, hindi mo namalayan, nakagawa ka pala ng kasalanan. Totoo po ba yan? At ang dyablo ay may gagawin sa iyo. Alam niyo po, dalawa lang naman ang kasalanan. Sin of commission at sin of omission. Ano po yung sin of commission? Ito po yung nagawa mong kasalanan. Nalalaman mo o hindi. Ang tawag po doon ay sin of commission. Ano po ang sin of omission? Ang sin of omission po, meron kang alam na tama na dapat mong gawin pero hindi mo ginawa, ang tawag po doon ay sin of omission. Hindi mo ginawa ang tama na dapat mong gawin. Yun lang, dalawa lang naman po yun. Yun lang ang basihan po ng mga kasalanan. Kaya po minsan tayo po ay naaakusahan ng dyablo, nakukundina po tayo sa ating sarili, nagkakaroon po tayo ng guilty feeling. At hindi pa po tayo nakakarating doon sa parte na kung saan ay lumilipas ang mga buwan, ang taon na hindi ka nagkasala kahit konti. Asan po yung mga kalalakihan? Di ba, alam nyo naman yon? Kaya yung mata nyo sa asawa nyo na lang nakatingin, di ba? Parang, bakit iba ngiti nyo yata? Ano? Wala nang Miss Universe ng buhay nyo, kundi yung asawa nyo. Parang hirap na hirap yung amen nyo. Ulitin ko muli. Mga kapatid, mga kalalakihan, hindi po masama yung humanga sa ganda ng iba. Kaya ka may mata eh. Nakakahanga ka. Pero yung magnasa ka sa kanya, ibang usapan yon. Hello? Totoo ba yon?
So hindi kasi tayo perpekto, nakakagawa pa po tayo ng ganon. Iyan ang ginagawa ng diablo ngayon sa atin. Pag may nagawa ka na ganon, inuusig ka niya sa harapan ng Diyos. Gumagawa siya ng right charges against you. Tamang akusasyon laban sa iyo. At marami sa akusasyon ng diablo sa atin ay totoo naman. Hello? Totoo ba yan? Inakusahan ka ng halimbawa, kahit hindi ka inakusahan at pag-aran kinausap ka. Na-open naman ako sa iyo kagabi. Ba't ka naman na-open sa akin? Isipin mo ba naman? Nag-ayos pa ako ng gusto dahil sa pupuntahan natin, binanatan mo ko. Saan mo nabili yan? Sa DB Mart. Ay, ano sinabi mo sa akin? Pasara na natin yon. Ang pangit ng nabili mo. So, asar na asar ka na. Huwag po kayo mag-alala, sarado pa ho ang DB Mart hanggang ngayon. Hindi tayo perfecto, may nag-aakusa po sa atin. Na-o-offend tayo sa iba. Nasasaktan po tayo. We are far from sinlessness, and in our lives, we do fail and sin against God. Kaya naman ang diablo lagi pong nakakagawa ng akusasyon sa atin. Sasabihin ng diablo sa Diyos, hindi siya karapat-dapat na maging anak mo. Pero alam niyo po, kahit ano ang akusa niya, ay hindi ka karapat-dapat maging anak ng Diyos, ang sasabihin niya sa diablo, anak ko pa rin yan. Hello, hindi rin po ba kayo? Sino po yung may anak dito? Pakitaas po kamay. Sino po sa inyo ang sa mga nagtaas ng kamay na may anak, sino po sa inyo ang mga may anak na magmula ng isilang niyo yung anak niya hindi nakagawa ng mga kasalanan laban sa inyo? Ba't walang nagtataas ng kamay? Wala talaga. Lahat sila nakagawa ng laban sa inyo. Totoo po ba yun? Pero inalis nyo ba siya sa pagiging anak nyo? Galit ka pa nga doon sa nagsabi, o yung anak mo ganito ginagawa. Aba, hindi ganun na anak ko ah! Meron ba kayo na ganon? Alam niyo po, huwag kayong magalit doon sa nagsabi sa inyo, baka naobserbahan lang yun. Hello. Ang ginawa nyo kagad, nag-init kagad ang punong tenga nyo. Namulan na. Ano mo ginaganyan ako? Bait-bait tinukan. Ano? Alam niyo po, ang pwede nyong gawin ay salamat sa paalala mo, Mare. Ha? Sige, obserbahan ko yung anak ko. Baka nga totoo, kakausapin ko. Hello? Tinan po ba kayo? Pero pagtalikod niya sa kumorin niya, hindi, rumori na yan. Nakita na lang anak ko, yung anak nga niya eh. No. Samantalang ang diablo po ay nagbibigay ng mga tamang charges po sa atin, wala po siyang sufficienting ground to condemn us para po tayo ay maparusahan ng husto. Sapagkat ang kasalanan natin, hiningi mo ng tawad sa Panginoon, napatawad ka na. Not guilty ka na sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka pwedeng makundina ng diablo. Remember, ang Romans po ng chapter 8, nagsimula sa verse 1, ang sabi doon, therefore, there is now no condemnation to those who love God. Wala nang pagkondena. Inuna muna yon ni Pablo sa verse 1 para ipakita yung pwedeng mga akusasyon laban sa atin. Pero kahit pagsamasamahin ng mga akusasyon, nauna na ang deklarasyon, hindi ka na pwedeng ikundina sapagkat yung pagkundina sa kasalanan mo, naipataw na lahat kay Jesus Christ. May pumalit na, may sumalo na doon sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus yun. Amen. Sa korte, yung double jeopardy po,
ikaw po ay pinananagot doon sa kasalanang nagawa mo, pero yun po ay bayad na. Kaya pinapanagot ka sa pangalawang pagkakataon. Tanungin niyo po ang mga nasa legal side at sasabihin nilang, it doesn't work that way. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, inilibing, nabuhay na magmuli. Tapos na ang bayad sa kasalanan natin. Amen. Tapos na po yun. Hindi ang paraan ng Diyos ay ikaw ay hatulan ng hatulan. Look again in verse 1. Sabi doon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Cannot be. Jesus Christ paid for your sins. Yung kasalanan mo magmula nung isilang ka hanggang sa ikaw ay makakilala sa Panginoon, nilinis yun ng Panginoon, at kapag ikay nagkasala mamaya, nagkasala ka bukas, siningi mo ng tawad yun sa Panginoon, pinatawad ka rin ng Panginoon. You will never stand condemned kung hiningi mo ng tawad yun sa Diyos. Hello, naunawaan niyo po ba yan? Now, habang sinasabi ko po ito, huwag niyo pong isiping lisensya naman yon para gumawa ng kasalanan. Sa mga tao pong tinawag ng Panginoon, sa mga taong nanampalataya, sa mga tao po na minahal ng Diyos, you will never be condemned. God is consistently, constantly drawing you to Himself. Pero alam niyo po, kahit sa kasakitan ng buhay, sa pagtutuwid sa ating buhay, kapag tinutuwid tayo ng Diyos, hindi dahil galit ang Diyos sa atin, kaya tayo tinutuwid. Pakinggan niyo po ako. May mga magulang po na paparusahan ng kanilang mga anak o i-ground yung kanilang mga anak, hindi dahil galit yung nanay o tatay dun sa anak. Totoo po ba yun? Pero totoo din na may mga tatay at nanay na kaya nagparusa sa anak ay dahil nagalit sa anak. Yun po ang maling pagkukorek sa anak. Kinorek nyo ng galit kayo. Huwag nyo ikokorek ng galit kayo. Naunahan niyo po ba yan? Ikaw ginawa! Tak! Hindi pa kayo nag-uusap, may kalapak na. Ano? Sinabi ko na siya! Pak! Wala ka pa sinasabi, meron ng pak. Ano? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, buti na lang, mahinahong ka talaga. Alam niyo po, pag nakagawa tayo ng mali, lumulungkot ang puso ng Diyos, nasasaktan siya. Niniwala po ba kayo? That's true. Pero hindi pa rin titigil ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nasaktan siya, pero hindi titigil ang pagmamahal niya sa atin. Parang mga nanay at tatay, nasaktan kayo dahil sa attitude ng inyong mga anak, pero kahit ano mangyari, mahal nyo pa rin ang mga anak nyo. Hindi pa rin kayo tumitigil sa pagmamahal sa kanila. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Because God is for us, we can never be condemned. Kahit sa kalagitnaan ng kahinaan po natin, kahit sa iyong pagbagsak sa kasalanan, lumapit ka lang sa mapagmahal nating Ama, patatawarin ka niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. At ikaw ay muling makakatayo ng maayos sa kanyang banal na harapan. Question on acquittal. Another thing is this, the question on attachment. Sabi po ng talatang yan sa Romans 8:35, can anything separate us from Christ's love? O sa ibang salin po ay ganito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Yan po ang sumunod na tanong na gusto nating sagutin. Who shall separate us from the love of Christ? Sa ibang salin po, ang ginawa ay ganito kasi hindi naman po
tao yung binabanggit lang. Ang tanong po ay, can anything ever separate us? Meron ba mga bagay na hiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa ibang salin po, sabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Can you see? Paul is asking another question. At tumitingin siya, parang ang dating, nagtatanong siya, pero tumitingin siya sa paligid. At tinitingnan niya, meron kayang pwedeng maging matagumpay na dahilan para ikaw ay maihiwalay sa Diyos. Mag-isip po kayo ng pwedeng maging dahilan para maihiwalay kayo sa Diyos. At dito po ang ginawa ni Pablo, meron po siyang exhaustive list o mga listahan ng mga pwedeng makapagpalayo sa atin. Sabi niya po rito, shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Ito po yung tinitingnan niya na, ito mabibigat ito. Ito kaya makakapaghiwalay sa atin. Tingnan po natin, isa-isahin natin yan. Yun pong mga affliction or sufferings. Trials we learn only cause God's people to be more like Jesus. Yung mga trials and sufferings po, yung mga naranasan natin problema, alam niyo po ba, karaniwan po dyan sa naranasan natin problema, ginagamit pa ng Diyos para mabago ka. Hello? Hindi rin po ba kayo? Hindi kayo nagkasundong magkaibigan, nag-away kayo, tapos may namagitan sa'yo. Nalaman mo ngayon, meron pa palang dapat baguhin sa'yo. Nalaman ng kaibigan mo, meron pa palang dapat baguhin sa kanya. Totoo po ba yan? Ano ba? So yung problema, ginagamit ng Diyos para matuto kayong dalawa, mabago kayo. Ano po? Halimbawa po, kinakapos kayo. Bakit kayo kinapos? Mapag-aaralan nyo ngayon, ano dahilan? Meron pala akong hindi tamang paggasta. Nahihirapan na kayo, may natutunan pa rin kayo. Sabihin nyo nga po, panalo. Hindi rin po ba kayo? Wala na kayong magagawa. Sinisingil na kayo. Laging may pumupuntang nakamotor sa inyo. Sinisingil kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Titiisin nyo yun. Pero, sabi nyo, kung ganito ng ganito, sa susunod, hindi na ako bibili hanggat hindi ko pa kinikita yung pambili ko. Hello? Hello? Hindi muna ako bibili ng isang bagay na makakabawas sa sasweldohin ko sa susunod na buwan. Mabubuhay naman ako kahit wala nun. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, narinig mo yan. Ang problema lang po natin minsan, hindi tayo makatiis. Gusto nating makipagsabayan sa iba. Sabihin mo yung katabi mo, huwag ganon. Ano nangyayari? Nahihirapan ka tuloy. Hello, hindi rin po ba kayo? Sino po sa inyo nakapag-ipon na? Walang makakapaghiwalay po sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit kagutuman, kakulangan sa mga material na bagay o sa mga pangangailangan natin ngayong Kapaskuhan. No? Pastor, malungkot ang Pasko namin, wala kaming bago. Nung isilang ba si Jesus, nakabago ng suot yung mga wise men nung pumunta kay Jesus Christ? Bago ba suot nila nun? Sa tingin nyo, bago ba? Naglakbay yun ng 3 buwan siguro mula sa lugar nila. Patungo po kung saan nanduro si Jesus Christ. Isipin nyo ang amoy nila. Saka yung suot nila, naglalakbay lang po sila, sakay ng kamelyo. Walang makakapaghiwalay po sa atin. Kahit ang panganib, kahit ang martyrdom, lahat po ng mga bagay na ito ay pwede nating maranasan, mga kahirapan, pero hindi tayo pwedeng ihiwalay kay Kristo Jesus. So ano po yung mga listahan ng yung mga listahan ng struggle ng isang Kristiyano?
ito kayo makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Una po, yung tribulation. Meron yata dyan. Sunod na PowerPoint. Tribulation. Alam niyo po yung tribulation ay, ito po ay yung strong pressures in life. Matindi pong pressure ito sa buhay po natin. Ang ibig sabihin po ng tribulation ay ganito. Hindi rin po ba kayo? Tingin po kayo rito. Ang tribulation po parang ganito. Meron kayong ubas, 1 kilo, binili nyo, pero hindi nyo kinain ng paisa-isa. Ang ginawa nyo po, pumunta kayo doon sa pisa. Meron kayong, alam nyo yung parang pampisa po ng ano. Nilagay nyo po doon yung 1 kilo. Pagkatapos po, meron siyang pandiin na ganyan. Nandito 1 kilo. Pagkatapos po, meron kang lever na pandiin. Tapos madidiinan niya to. Ang mangyayari, yung ubas mo, kakatas lahat ang juice. Ang may iwan dito sa lalagyan, sapal. Nakuha niyo po ba yung mga balat? Alam niyo po, ang tinasabing tribulation ay ganun. Piniga ka ng husto. Tanong, napiga na ba kayo ng husto? Napiga na ba kayo ng husto? Di pa. O kaya naman po yung orange juice, hinati nyo sa gitna, pagkatapos inilagay nyo sa, ano ba tawag doon? Squeezer. Diniinan nyo, lalabas yung katas. Yun po yung tribulation. Piniga ka ng gusto. Tanungin mo yung katabi mo, napiga ka na ba ng gusto? Baka ang pinakamasakit nyo lang naranasan na piga, yun sa pigsa. Distress. Ang tawag po rito ay hardship o inner stress. Ngayon po, alam niyo po ba ang stress ngayon? Simple-simple lang ang tawag na ng mga kabataan, stress. Nai-stress na ako doon sa Food Panda. 5 minuto na ako naghihintay, wala pa. Ano? Tawag na nila doon, stress. Tapos, iba naman, ganito. Kanina pa ako naghihintay ng tricycle, 10 minuto na ako rito, di ba ako masakay? Nakaka-stress. Stress na yun. Alam niyo po, yung distress, siya po ay inner stress. Nang ibig sabihin, higit pa doon sa sinasabi ng mga kabataan ngayon na stress. Ang ibig sabihin po nito ay ganito. May 2 batong napakalaki, nandurong ka sa itaas, ang nangyari ngayon, nadulas ka, naipit ka doon sa pinakagitna, hindi ka makaalis. Sa pagitan ng 2 bato, nandurong ka, nakaipit ka, nalaglag ka doon, hindi ka na makaalis. Yun yung distress dito. Napasok na po ba kayo sa ganong problema? Ang exaggerated na salita ng mga Bulakenyo ay ganito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nadinig nyo na po yun? Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang ganon. Persecution. Sino po ang nauusig na? Alam niyo po, ang tawag na natin doon, usig. Yung ikaw ay, nako, ito na naman yung mga born agains. Ito na naman yung mga praise the Lord. Ang tawag na natin doon, persecution. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng persecution, ikaw ay parang isang usa na hinahunting at gusto kang gawing ulam. Papanayin ka o kaya babarilin para lamang ikaw ay pakinabangan. Yun po yung persecution. Hanggat hindi ka napapatay, hindi ka titigilan. Famine and hunger. Ang nangyari po rito, dahil po sa tagtuyot at pag-uusig, ikaw ay nalayo sa iyong pamilya o nalayo kayong buong pamilya sa lugar nyo, wala na kayong makain. Nakarating kayo sa isang lugar na wala na kayong maasahan. Mga kapatid, yun po yung tunay na famine. Ano po?
Pero yung hindi lang kayo na ipagsaing ng asawa niyong babae, nagalit na kaagad kayo. Ano ba namang klaseng bahay ito? Alam ko may kakainin tapos hindi ka man lang, bakit hindi ka gumising maaga? Hello? Wala namang ganun lalaki dito, di ba? Yung mga lalaki nga rito, mas maagang gumising, sila nagluluto para sa asawang babae, no? Hindi rin. Hindi pala kayo kumakain ng umaga. Nakedness. Yung nakedness po rito, extreme na po talaga to. Ibig sabihin po nito, wala kang maipambili ng damit mo. Makakapaghiwalay daw ba to sa iyo kay Kristo? Alam niyo po, yung nakedness, yung kahubaran, wala po talagang maisuot yan. Ikaw, hindi naman totoong wala kang maisuot. Hindi mo lang alam kung anong isusuot mo sa mga nakahanger sa tukador mo. Hello? Kinuha mo sa hanger. Sabi mo, harap ka sa salamin. Ayoko nito. Kuha ulit. Ito. Sinukat. Sinukat. Ayoko nito. Hindi totoong wala kang maisuot. Hindi ka lang kontento. Hello? Kung hindi ka naman, mas maganda yung hindi ka kontento. Kesa naman habang sinusuot mong ganyan, napapangitan ka sa kaharapan mo sa salamin. Hello? Alin kayo doon? Alin kayo doon? Doon na lang ako sa hindi kontento. Alam niyo po, yung nakedness dito, wala nang maisuot kasi inuusig siya at pagkaraan po, naalis siya sa trabaho dahil sa pag-uusig. Wala na siyang pambili kahit ng pagkain dahil siya po isang mananampalatayang nausig doon sa kanyang trabaho. Yung peril po rito, it is dangers, perils, or any source. Ibig sabihin ng mga panganib po meron ito. Sword, ito po yung judicial execution. Ibig sabihin, hahatulan ka na ng kamatayan. At alam natin, si Paul na nagsulat po nito, ay nag-apila pa sa emperador ng Roma, pero sa lugar po ng Roma, doon ay hahatulan po siya ng kamatayan. Let me end up in this. Una po, gusto kong ipaunawa sa inyo na we have inspiration. Sabi po ng verse 37, no, despite all these things, yun na pong mga pinag-usapan natin kanina sa point number 4. No, despite in all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. We have inspiration. Kasi sinabi na ng Bible, sinabi ni Paul sa atin, tayo po ay meron ng tagumpay. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil kay Kristo Jesus na nagmahal sa atin. Sa New King James Version, sabi po roon, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. You are not overwhelmed by the problem. You are an overcomer. Hawakan mo sa kamay ang katabi mo. Medyo higpitan mo, sabihin mo sa kanya, panalo! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan po natin yung salitang, we are more than conquerors. Everybody says, conqueror. Sabihin mo sa katabi mo, conqueror. Alam niyo po ba, ang pinagkuhanan nito na wikang Griego ay pamilyar sa atin, kahit hindi po tayo Griego. Yung conqueror po rito, yung sinali na more than conqueror, isa lamang pong salita sa Greek. Ang salitang Greek po ay hypernikao. Hypernikao. Yung hypernikao po, yung salitang ugat niya, yung root word niya ay nikao. N-I-K-A-O. Nikao. Yung nikao po, pag sinali nyo sa English word, mas lalo nyong kabisado. Ito po ay Nike. Sino may sapatos na Nike? Ako, pastor, merong Nike. Nike, hiram ko lang to.
Yung Nike po, kinuha nila yung idea sa more than conqueror, sa salitang hyper nikaw. Yung nikaw po, kinuha nila, idea po nito, ang ibig sabihin po kasi noon ay yung Nike ay victory. That means conquest. The victory or the winning. Yun naman pong hyper, bago po yung salitang nikaw, meron pong victory. Yung nikaw ay victory or conqueror. Yung hyper, ang ibig sabihin po nun ay super or excess or over. Kaya po, you are more than conqueror. Kasi yung Nike ay victory or conqueror. Tapos yung hyper ay more o kaya super. So, kapag sinali natin, you are a super conqueror. Yung dating na yan. Super conqueror ka na yan. Super conqueror. Palakpakan natin ng Panginoon. So if you think about it, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin na na kay Kristo. Sa kalagitnaan ng problema at suliranin natin, you are a super conqueror. Kaya po, ting maaalala niyo po yun na kayo may problema at nakasuot kayo ng Nike, isipin nyo, pinangalanan kayo ng Diyos at dinagyan kayo ng title na ikaw ay super conqueror. Panalo! Sigaw nga natin, panalo! We have inspiration. We are inseparable. Verse 38, and I am convinced that nothing can ever separate us from the love of Christ. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Sabi po rito, walang kapangyarihan sa itaas o sa ilalim man ng lupa. Wala rin sa mga nilikha ng Diyos ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po, sa panahon natin na ang mga tao po ay kaya ng papaghiwalayin ang maraming mga bagay. Sabi po ng mga mahuhusay na mga tao, yun daw pong chemical compounds, and molecules ay napaghihiwalay. That is amazing. Yung atom na napakaliit ay napaghihiwalay. Kaya po nakabuo ng nuclear energy. That's why you have nuclear energy, splitting of atoms. Marami pong napaghihiwalay ang mga scientists. Ang gobyerno marami napaghihiwalay. Ang mga mag-asawa ay napaghihiwalay na po nila ngayon. Pero, sabi po rito, meron daw hindi makakapaghiwalay sa sanlibutan na ito pag samasamahin man ang kanilang mga kapangyarihan. Ano po ang hindi makakapaghiwalay sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin ang hindi makakapaghiwalay. Hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Kaya naman ang pag-ibig na ito ng Panginoon ay napakaganda. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Tayo po tayo lahat.